parcel ha. Parang kung piso per parcel lang ang ibabayad mo, parang hindi naman siya makatarungan. Yung totoo, napaka-imposible na maka 2,000 parcels ka in a day. Ano ang trending nung nakaraang weekend? Maliban dun sa pinag-uusapan ng ibang mga netizens tungkol kay Rosmar. Nakita nyo ba yun? Yung naghahanap siya. Apparently, she posted on her socials na naghahanap siya ng willing, no? Magbalot ng parcel and ang bayad ay piso kada parcel. Tapos parang gini-girl math niya pa na kapag ka naka 2,000 parcels ka in a day, may 2,000 ka na. Is the girl mathing talaga ba? Kasi nagbilang kami kung ilang minutes meron sa isang araw. Kung 24 hours, pagpalagay na lang natin may 60 minutes sa isang oras and we only have 24 hours in a day. So, 60 times 24, wala pang 2,000 yun. So, napaka-imposible na maka 2,000 parcels ka in a day. So, saan galing yung computation? Yun totoo. Diba? Piso per parcel, no? Bayad daw sa mga magbabalot, no, ng parcel ni Rosmar. So baka sa business niya to, hindi ko alam. Hindi ko na masyadong binasa yung pinaka-post lang yung nakita ko eh. Naghahanap akong trabaho, hindi. Hindi, ayoko naman ng ganung trabaho. Ang hirap nun. Ang hirap kaya magbalot ng parcel ha. Parang kung piso per parcel lang ang ibabayad mo, parang hindi naman siya makatarungan. Yung totoo. Ang hirap magbalot ng parcel, lalong-lalo na kung ang mga ipapadalang item ay mga delicates. Delicates, ibig sabihin, mga fragile items. So, hindi lang naman yun basta binalot mo, nilagay mo dun sa pouch. 'Di ba? Babalutin mo siya, aayusin mo ng lagay ng bubble wrap, tapos yung iba talagang binabalot pa ng masking tape, tapos at saka lalagay sa pouch. So, hindi ko alam kung sa mga professional na talagang nagpapadala, no, ng item, nakakailang items ba kayo nang binabalot ng mga parcel in a day? So, parang hindi naman makatarungan yung piso per parcel. Grabe naman. 'Di ba? At para maghanap ka ng additional na tao para magbalot ng parcel mo, ibig sabihin, your business is good. 'Diba? So, ibig sabihin, marami kang order kasi naghahanap ka na, nag-outsource ka na ng mga taong magbabalot nun eh. Hindi na kaya ng existing staff mo. So, bakit naman tayo magtitipid? Bakit naman tayo magtitipid sa ganyan? Business is good na nga ni. 'Di ba? Maganda naman yung kitaan. Bakit tayo magtitipid dun sa mga taong nagtatrabaho para sa atin? Not pertaining to Rosmar, baka may iba naman siyang dahilan kung bakit yun ang rate niya, piso per parcel. Baka may mga additional benefits pa, hindi ko alam because sorry, hindi ko binasa yung article or whatever, yung post about it. Nakita ko lang na piso per parcel, parang ganon. So, yun lang, nag-react na ako agad doon. So, sorry, hindi ako masyadong nag-background check, hindi ako masyadong nag-research. Bahala na kayo mag-research, pero on the get-go, when I saw it, that's how I perceived it. Parang hindi naman siya makatarungan na piso per parcel at i-justify pa natin na kung maka 2,000 parcels ka, may 2,000 pesos ka na kagad. So, parang hindi naman siya tama. And I guess, that's also a reminder ba? O hindi, parang siguro yung idea lang na kapag ka okay naman yung business natin, one thing na dapat hindi natin tinitipid or hindi natin basta-basta lang hindi pinag-iisipan is yung pakikisama natin dun sa mga tao nagtatrabaho for us. Like for example, if you're a business owner. Hindi naman ako business owner pero from how I see it, kung business owner ka, dapat bukod sa mga kliyente mo, sa mga customers mo na inaalagaan mo, kasama sa inaalagaan mo, yung taong nagtatrabaho sa'yo because babagsak din ang business mo kapag kasabay-sabay silang nag-resign. Babagsak din yung business mo kapag nawala sila. And sa panahon ngayon, sobrang ang hirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan talaga when it comes to, business, ganyan. Yung mga taong magtatrabaho sa'yo, ganyan. So kapag hindi mo sila sisweldohan ng tama,
aalis at aalis yan. Pag hindi mo sila pinapakitunguhan ng tama, ng maayos, aalis at aalis sila. Ang ending sa'yo, magte-train ka ng magte-train ng tao, hahanap ka ng hahanap, lagi kang may kulang ng tao, lagi kang may hiring, ganon. 'Di ba? So, bukod sa mga kliyente mo na dapat pinakikinggan mo, no, product development, no, dapat inaalagaan mo sila, dapat pati yung mga taong nagtatrabaho sa'yo. Iyon, the people behind the scenes, no? Kasi hindi lang naman ikaw yung business, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho dyan. And hindi mo yan kayang mag-isa. You always need, people around you. Meron kang staff. And of course, depende rin sa laki ng business. 'Di ba? Hindi mo siya kayang mag-isa. So, dapat maayos yung pakikitungo. Pinapasweldohan sila ng maayos. May mga nakikita akong ganyan. May mga nakikilala akong ganyan na, wow, grabe, ipagmamalaki mo pa na pinapasweldohan mo ng ganito yung tao. Kulang nga yun eh. Hindi nga yun at par. At par, hindi nga yun pasok dun sa standards. Kasi kumbaga parang kung sa'yo, ang pasweldo mo sa sekretarya mo, 5,000 in a month. Ang tamang sweldo nun, dapat ganito, ganyan. Ano ba naman yun, 'di ba? So, it's very important na bukod sa mga, alam mo na, clients and customers, yung mga tao talaga. Because ang hirap maghanap. Hirap maghanap niyan. Lalong-lalo na pagka yung mga taong napagkakatiwalaan mong maghawak ng pera, hindi naman kasi pwedeng ikaw lang lagi. There will be times na kailangan mo talagang ipasa yung responsibility sa ibang tao. So, pag mag-isa ka lang, mahihirapan ka. 'Di ba? So, ano yan? Vital yung role ng mga yan, kumbaga. Tips and tricks. Taray naman, tips and tricks. Akala mo talaga may business. Hindi naman, based on observation lang to sa mga taong nakakausap. 'Di ba? Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, magtatayo ako ng business, no? Base sa observation ko, siguro ang business na aking itatayo, paglalaanan ng pera, apartment. Kasi, ayun lang, wala lang. Well, again, depende dun sa area kung, 'di ba, kung saan. Pero pag dito sa NCR, no? Apartment, studio type, or yung mga may one bedroom na ganyan, 'di ba? Yung multi-level, SMDC yung kakalabanin. Condominium ay pamataya, apartment lang. Parang mga hanggang mga 2-story, 3-story na apartment, 'di ba? May ilang mga doors per floor, ganyan. Feeling ko. Malaki ang investment, syempre. Tapos medyo matagal ang ROI. Depende, no? Kung talagang pangmatagalan yung titira. Pero, in the long run, okay siya eh. Apartment ako. O, pwede rin. Kung kunwari, dito sa Maynila, maganda rin ng, parking space. Parking space. Kapag ka malapit ka sa residential area, tapos yung bakante kang lote, wala kang pang tayo ng kahit anong, dyan. Gawin mong parking space. 'Di ba? Minsan sa condominium nga, ang parking space, ang presyo, parang kapresyo din ng mismong unit. So, ganda rin, 'di ba? No, business na ba tayo? Magandang business din daw yung mag-contractor. Hirap yan. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to!